Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong kapatid. Kung nakikita niyo po sa ngayon ay may hawak po akong 1,000 pesos na nilalagay ko po sa ampaw. Ito ay ipagkakaloob natin sa isa nating kapatid na maswerte na makakakuha nitong sagradong garapa. Nabuo ang bisa at itong medalyon na kung tawagin ay San Benito, at ito namang pulsiras na nagbibigay ng swerte, magandang kalusugan at kayamanan sa hinaharap. Piniprepare ko po ngayon mga kapatid para mailagay sa isang lalagyan. Pwede natin iwanan sa isang sagradong lugar para makuha ng isang tao na karapat-dapat para sa kanya ang pagpapala po na ganito. Kaya kapatid, kung isa ka sa aking subscriber o follower, maswerte ang araw na ito para sa iyo. Dahilan pwede ka magkaroon ng proteksyon sa iyong katawan, pampaswerte sa negosyo o hanap buhay. Kung ikaw po ay lalaki na makakakuha po nito, yung pulseras po na pambabae ay pwede po ninyo ibigay sa inyong asawa o kaya sa inyong kapatid. So ngayon mga kapatid, ilalagay ko lang po siya sa isang plastic na may pangalan ko nakalagay po dyan, CJ Albulario, and God bless po. Sa ngayon, babiyahin na po tayo patungo po sa isang sagradong lugar na sinasabi ko sa inyo. Ito po ay isang simbahan na malapit po dito sa amin. Parting Santo Tomas, Batangas po ito mga minamahal kong kapatid. Kung sino man po ang mapalad na nakasubscribe po dito sa aking YouTube channel at patuloy na sumusubaybay po sa akin, ito na yung araw para makakuha po kayo ng napakalaking biyaya o kaya blessing na mula po sa akin, na naglalaman po ng medalyon, sagradong garapa, pulsiras na pipili po magamit sa negosyo o nagbibigay po ng swerte. Medyo maulan po ang panahon natin ngayon mga minamahal kong kapatid, pero hindi po yun hadlang para makarating tayo sa isang sagradong lugar na kung saan ay doon po natin iiwanan itong sagradong gamit po natin para mapunta o makuha ng isang taong karapat-dapat sa kanya ang sagradong gamit na ito. Payo ko lamang po sa kung sino man po ang mapalad na makakuha ng sagradong gamit na ito. Yung San Benito po ay pakaingatan, wag hahakbangan, wag dadalhin sa bahay aliwan, patay man o sementeryo, wag po dadalhin ang San Benito na ito. Dahilan ito po ay buo ang bisa, sagrado, ritualado, at hindi po pipili basta-basta na lang dalhin po sa mga lugar na nabanggit ko kasi pipili po siya mawalan ng bisa. Pero kung ang San Benito na ito ay dinibusyonan mo sa loob ng 49 days kung ikaw po ay lalaki at 48 days naman kung ikaw po ay babae, patuloy na lalakas ang bisa ng nasabing San Benito. Ang sagradong garapa ay ganun din, bawal din po siya dalhin sa CR, bawal din po siya hakbangan, bawal din po dalhin sa patay o sementeryo. Dahilan nawawalan po siya ng bisa mga kapatid, kailangan alagaan natin yung mga sagradong gamit po natin. Pero kung sakali man na idala po ninyo sa patay, sementeryo, hindi natin sinasadya, napunta tayo dun sa nasabing lugar at dala-dala natin itong sagradong garapa at yung San Benito, pwede nyo po isend sa akin uli ang picture po nito para maisabay ko sa tinatawag na sagradong pagbubuhay o konsagrasyon kung tawagin.
Sa awa po ng Diyos, maayos po ang ating panahon na sa ngayon. Paliko na po tayo, mga minamahal kong kapatid. Sa ngayon ay pwede ko nang sabihin kung saan yung tungo natin. Kami po ay patungo po ng simbahan na kung tawagin ay Padre Pio. Alam naman po natin mga kapatid na ang simbahang ito ay maituturing na isa sa pinakasagradong simbahan dito sa Batangas. Dinarayo siya dahil nagbibigay po siya ng lunas sa lahat halos ng may sakit at nagbibigay pag-asa sa mga tao na nawawala ng pag-asa sa buhay. At mapaghimala po ito, kaya mga kapatid, sa mga gusto po na magsimba o pumunta sa isang sagradong lugar na dasalan, nire-recommenda ko po sa inyo na magtungo kayo dito sa simbahan na kung tawagin po ay Padre Pio. Isa po ito sa pinakasagradong simbahan na nagbibigay po ng magandang kalusugan sa katawan sa sinumang may karamdaman, ay napapagaling ng sagradong simbahan na ito. Kung ikaw po ay isang Romano Katoliko at naniniwala ka po sa sagradong paniniwala ng karamihan na ang simbahan na ito ay banal at nagbibigay po ng kagalingan sa bawat isa, ay pipili ka po mamanata dito o pipili ka po magtungo sa lugar na ito para nang sa ganon ikaw ay gumaling sa iyong karamdaman kung mayroon man, magkaroon ng maayos na takbo ang buhay kung sakali ikaw ay nawawala ng pag-asa. Mas mainam na magtungo ka sa simbahan na ganito. Dito mo pagnilayan, dito mo pag-isipan, kumpisal mo ang iyong mga kasalanan, nang sa ganon ay bigyan ka ng lakas ng ating Panginoon at magpatuloy tayo sa buhay na naaayon sa kanyang kalooban at bigyan tayo ng lakas sa pang-araw-araw nating buhay. So yun mga kapatid, update po natin. Medyo makulimlim pa po yung kalangitan, pero sa awa ng Diyos hindi na po tumuloy yung ulan. Sa sino mang uli makakakuha po ng sagradong gamit na ito, kung malayo man po ang inyong lugar, yung pera na nilagay ko po dito ay pwede po na makadagdag sa pamasahe o panggasolina. Kung malapit man po kayo sa lugar, ay pwede naman po na maibili ng pagkain o bigas. Sa kunting halaga na po na ito ay kahit papano makakatulong po sa inyo para magkaroon po kayo ng pagkain sa bahay, o kaya naman kung may bibilhing gamot, kahit papano ang pera na ito ay makakadagdag sa gastusin po ninyo. Maliit man o malaki, ay ipagpasalamat po natin sa ating Panginoon at tuloy pa rin ang pagtulong sa ating kapwa. Saan man po kayo naroroon sa ngayon, sana ang biyaya ng ating Panginoon ay laging sumainyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at gabayan, palakasin ang inyong katawan, ilayo kayo sa anumang karamdaman, bigyan kayo ng biyaya at pagpapala kayamanan ng ating Panginoon, mga minamahal kong kapatid. Kaya hinihiling ko lang mga minamahal kong kapatid na suportahan niyo po ako kahit sa maliit na bagay na ito, ay makatulong tayo sa ating kapwa. Sa spiritual na gawain ay tuloy-tuloy pa rin ang aking serbisyong spiritual na libre para po sa lahat. Nandyan po ang libreng gamutan para sa lahat po ng tao na may karamdaman, sa lahat ng mga kapatid po natin na may pang-spiritual na karamdaman katulad ng nakulam, na barang, nagayuman, na hipnotismo, ginagambala ng masamang espiritu, na engkanto,
o kung anong-ano pang-spiritual na karamdaman ay pwede po kayong lumapit sa akin. Uulitin ko, ang serbisyo ko po sa spiritual ay libre. Wala po akong hinihinging bayad. Kung sakali man na may kailangan kayo sa pagpapagamot ay kayo mismo ang bibili. So makikita po natin medyo malapit na tayo mga minamahal kong kapatid. Kung titingnan natin ay napakalapit na po natin sa simbahan na kung tawagin ay Padre Pio. So yun po mga kapatid, kung sakali po na gusto po ninyo magpagamot ay pwede nyo po ako matagpuan sa number 34 Alma Mater Street, District 2A, Barangay Marawoy, Lipa, Batangas. Mismo ang pangalan ko rin po sa Facebook ay CG Albulario. Pwede nyo po ako i-follow para mas madali ko po mabasa ang inyong mga message. Sa mga gusto po na magparitual sa mabuting kaparaanan, nagre-ritual din po ako sa makadiyos at makataong pamamaraan. So yun po mga minamahal kong kapatid, papasok na po tayo ng simbahan ng Padre Pio. Maraming salamat po sa Diyos at nakarating po kami ng maayos at maluwalhati sa lugar na ito. Napakagandang lugar. Papasok pa lang po kami ay ramdam ko na ang lakas ng presensya ng banal na espiritu sa lugar na ito. So yun po mga minamahal kong kapatid, papasok na po kami ng simbahan ng Padre Pio. At konting oras na lang ay mailalagay na namin sa isang lugar yung sagradong gamit na aming dala. Sana sa ngayon yung mga nanonood ay patuloy pa rin na nanonood at tapusin po ang bidyong ito para nang sa ganun ay masundan at malaman po ninyo kung saan po namin nailagay yung sagradong kagamitan na po pwede po magbigay sa inyo ng proteksyon sa pang-araw-araw at mailayo kayo sa anumang kapahamakan at bigyan kayo ng gabay ng ating Panginoon. Maghahanap lang po kami mga kapatid ng mapaparkingan. Nandito na rin po kami sa loob. Sobrang aliwalas po ng lugar. Napakaganda at napakalinis po ng lugar na ito. Sa ngayon po mga kapatid ay hindi gaano siguro yung tao. Pero nung mga nakaraan na galing po kami dito ay halos puno po yung parkingan dahilan ang dami pong tao. Ngayon po ay araw po kasi ng Lunes, kaya walang gaanong tao dito sa simbahan. So ito po mga kapatid, tandaan po ha, may pangalan ko po ang plastic na ito na CG Albulario. Pababa na po tayo ng sasakyan. So ayan mga kapatid, napakaganda po ng lugar. Napakaliwanag po ng lugar na ito. Ito yung sagradong gamit po natin. Yan. Sa ngayon ay mag-iikot-ikot po muna kami. Titingnan namin yung lugar, yung kagandahan ng simbahan ng Padre Pio mga kapatid. Napakalinis po talaga ng lugar.
Yan po ang simbahan ng Padre Pio. Okay po, pasok na po tayo. Ayan. Nakailang balik na rin ako sa simbahan na ito, pero iba pa rin talaga yung lagi mo nadadalaw yung sagradong simbahan na siyang nagbibigay lakas sa ating pananampalatayang espiritual. Ang luwang ng area dito sa Padre Pio, mga minamahal kong kapatid. Sa ngayon po ay walang gaanong tao dito. Dahilan araw po ng Lunes ngayon, wala pong gaanong pumupunta. Pero kung natapat po tayo araw po ng Linggo, mga Sabado siguro, sobrang dami na naman ng tao dito. Natatandaan ko nung nakaraan, pumunta kami araw ng Friday, marami rin pong tao dito sa lugar. Ang mga minamahal kong kapatid, hindi ko na nakunan yung ibang video. Umikot po kasi kami bandang baba. At doon po ay may nakita po kami na kahoy sa gilid po ng daan. Bumaba kami ng simbahan. At ito po yon. Ito yung kahoy sa gilid ng daan na nakita po namin. At doon po namin iniwan yung sagradong gamit, mga minamahal kong kapatid. Ito po yung area ng nasa gilid ng aming iniwanan ng sagradong gamit. Yan po yung palatandaan. Ito po yung sa taas. Papunta po ito ng baba hindi ko na po babanggitin. Maluwag po kasi ang area dito, pero madali lang naman matandaan. Basta yan po. Yan po ang palatandaan na nandito na kayo sa lugar kung saan namin naitago yung sagradong gamit. Ayan po yung kahoy. Putol po siya na kahoy. 1, 2, 3, 4 po siya na putol ng kahoy. Ayan. Tingnan nyo mga kapatid, iaangat ko po siya. At makikita po ninyo yung sagradong gamit na nailagay ko po dyan. So yun lang po mga minamahal kong mga kapatid. Sa ngayon po ay pauwi na po kami, pabalik na po kami ng Lipa, Batangas. Good luck po sa makakakuha po ng sagradong gamit na ating iniwan. Magkomento po kayo sa ibaba ng video ito mga minamahal kong kapatid kung saan lugar ang gusto po ninyo na mapuntahan namin at lagyan din po namin ng sagradong gamit na kagaya po nito. Maraming salamat po at subscribe nyo na lang po itong aking YouTube channel mga kapatid at palayan po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po ulit.